Tiklo sa Parañaque ang isang Chino matapos umanong kikilan ng kapwa Chinese na nagpatulong maghanap ng trabaho. Hindi raw niya ibabalik ang passport ng biktima kung hindi magbibigay ng pera. Huli rin ang kasabwat umanong Pinoy sa eksklusibong pagtutok ni June Veneracion. Palabas mo sa kanya. Ikit naman. Huli sa entrapment operation ng CIDG NCR sa Parañaque City ang isang Chinese at Pinoy na umano'y kasabot niya sa robbery extortion. Ang biktima, isa ring Chinese na nagreklamo sa CIDG NCR. Humingi umano ng tulong ang biktima sa suspect para makahanap ng trabaho. Ibinigay niya ang passport sa suspect para sa pagproseso ng job application. Pero mistulang na hostage ang passport ng biktima. Para ng mga ilang araw, parang wala nangyari. Gustong kunin ng biktima yung passport niya, ibalik. Ayaw na ibalik nung suspect. Sabi nung suspect, ibabalik ko to pero bigyan mo ako ng 60,000. Hinala ng CIDG NCR, may iba pang nabiktima ang suspect sa ganitong klase ng racket na pagpapatubos ng passport. Dahil may mga Chinese na desperadong makapagtrabaho pagkatapos magsara ng mga pogo, nabibiktima raw sila ng mga kapwa rin nila Chinese. Dahil nga wala rin trabaho itong isang Chinese, imbis na tutulungan niya, bagkos niloko pa niya. Itinanggi ng naarestong Pinoy na sangkot siya sa robbery extortion, na damay lang daw siya. Ako naman po, walang alam-alam, nagtatrabaho lang sa Chinese. Wala akong alam na may mga transaksi kung ano-ano. Sabi naman ng suspect na Chinese, ang biktima ang totoong may utang sa kanya at sinisingil niya lang ito. Is it true that you asked 60,000 pesos from the victim in exchange for his passport? No, just the boy lent me money, so he must give back. What you're saying is the victim owes you money. He borrowed money from you. Yeah, I let that boy borrow money from me. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ngayong weekend, may mga lugar kung saan matindi pa rin ang init at may mga lugar ding matindi ang pagulan. Aabot po sa halos 20 lugar sa bansa ang makararanas ng heat index na nasa danger level ngayong Sabado at Linggo. 45 degrees Celsius ang pinakamataas na posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Pangasinan at Cagayan. Pero kahit maalinsangan, nananatili ang tsansa ng ulan base sa datos ng Metro Weather. Bukas, halos buong Visayas at Mindanao, Southern Luzon at ilang bahagi ng Northern at Central Luzon ang uulanin. Matitindi at malawakan ang ulan sa Visayas at Mindanao kaya malaki pa rin ang banta ng baha o mga pagguho. Halos ganito rin ang dapat pagandaan sa araw ng Linggo. Doble ingat lalo na ang mga ilang araw ng inuulan o binabaha dahil posibleng makaranas ulit ng masamang panahon. Sa Metro Manila, ramdam pa rin ang matinding init na aabot sa 40 degrees Celsius. Magbitbit na rin ng payong kung may outdoor activity dahil sa kabila ng init, may tsansa pa rin ng biglaang ulan sa hapon o gabi. Ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ay epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magtutuloy-tuloy ang pag-iral ngayong weekend. May mga pag-ulan din dahil sa thunderstorms. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon o bagyong nagbabadyang makaapekto sa bansa. Nadagdagan pa ang mga pangalang lumulutang na posibleng maging Senate President sa ika-20 Kongreso. Kasunod naman ang anunsyo ni Senador Bato de la Rosa na may binubuong Duterte Block sa Senado. Balak bumuo ni Senadora Risa Hontiveros ng isang independent block. Nakatutok si Katrina Son. Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Ayon sa kanya, may mga lumapit sa kanyang mga kapwa-senador para himukin siyang sumubok maging Senate President. Hindi niya tinukoy kung sino ang mga kumausap sa kanya. Nauna nang lumutang ang pangalan ni Senator-elect Tito Soto na siya raw hahamon sa liderato ng kasalukuyang Senate President Cheese Escudero.
Kinumpirma ni Senator-elect Erwin Tulfo ang panliligaw ni Soto at Escudero para makuha ang kanyang suporta. Pareho raw siyang inimbitahan ng dalawa para personal na makausap. Kinausap niya ako. Sabi niya, nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niyang tumakbo as Senate President. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments. Ganon din kay Senator Cheese. Nung tinawagan ako ni Senator Cheese, sabi ko, sige po, I'll listen. Dagdag niya, mahaba raw ang naging pag-uusap niya at ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ukol dito. Nag-usap kami ni Senator Raffy, mahaba-habang diskusyon namin kagabi. May gusto siya, dalawa lang naman yan Senator Cheese at saka Senator Soto. So, nag-usap kami, sabi niya, ito yung gusto ko. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nakatanggap rin siya ng text mula kay Escudero tungkol sa issue. Ang posisyon ng Senate President ang ikatlong pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Malaking usapin din ito ngayon sa gitna ng nakaumang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagugulong na sa pagbabalik ng sesyon sa Hunyo. Si Senator Riza Ontiveros naman, sinabing kung ang Duterte Bloc ang lalabas na minorya sa Senado. Bubuo siya ng ikatlong grupo ng Independent Bloc kasama sina Senator-elect Bam Aquino at Francis Pangilinan. Wala po akong planong sumali sa isang Duterte Bloc. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdesisyon po kami na isang independent bloc na magpapatuloy talaga sa pag-check and balance, magpapatuloy sa pag-fiscalize, at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo ng oposisyon. Pareho sa Duterte at kina Presidente. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Ipinosas ng nagpakilalang dating pulis ang kanyang sarili sa kable ng tow truck ng MMDA para hindi makatak. Isa lang siya sa mga may-ari ng sasakyang sinita dahil sa illegal umanong pagparada. Nakatutok si Oscar Oida. Para di tangayin ang kanyang sasakyan. Muna, alam natin yung batas. Ipinosas ng isang nagpakilalang dating pulis ang kanyang sarili sa kable ng tow truck ng MMDA na hahatak dapat sa kanyang AUV. Nangyari ito pasado alas 10 ng umaga habang nagsasagawa ng bantay sa gabal operation ng mga tauhan ng MMDA sa may Crispolo Street sa North Caloocan. Ayon sa naturang lalaki, wala raw karapatang manghatak ang MMDA sa lugar dahil sakop daw ito ng private subdivision. Tanungin ko muna, pakita yung as basis ng jurisdiction nyo rito. Ito ba, pag-aari na ba ng City Hall to? Unang-una, wala kang pasabi yung barangay. Sir. Yan din ang daing ng iba pang mga taga roon na nahuli rin dahil umuno sa illegal parking. Dito ako pinanganak Alam ko na ito private. Hindi po, sir. Sabi ko, pakita sa amin kung ito yung na-turn over po sa city government o local government. Pero ayon sa MMDA, maayos daw ang pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulan kaugnay ng kanilang operasyon. Dagdag pa nila, public road umano ang Crispolo Street. Sir, itong kahabaan ng kalsadang ito, hindi po ito private. If it's a private road, unang-una sir, pag private road po ito, unang-una dapat gated po ito. So ngayon, it is turned into an alternate route being used by public transportation. Tama po ba? Hirit pa ng MMDA, may reklamo rin daw sa presidential hotline ang naturang lugar sa dami ng mga nagpaparada ng alanganin. Parang naging garage at naging storage na dahil sa tagal po ng panahon na kung saan nakaiwan ng sasakyan, natubuan na kung ano-ano sa kalsada. Ilang sandali ang lumipas, tila nagkaunawaan din ang MMDA at ilang umaalmang residente. Kasi sabi ko, tanggalin mo yan, hindi ko pagagalaw muna, pahingi ko ako ng papel. Kalaunan, pumayag na rin siyang maialis ang posas. Yes, we have to enforce the law, but is it sufficient enough para magkaroon ng gulo or may masaktan, no? Binigyan natin ng konsiderasyon, but it does not mean we did not enforce the law. Tinikita natin siya. Matapos ang Crispolo Street, sunod na pinasadaan ang Camarin Road sa Caloocan pa rin, kung saan ilang sasakyan ang tinow. Ayon sa MMDA, mahalagang matiyak na laging libre sa anumang obstruction ang mga pinasadahang daan. Nagsisilbi raw kasing alternative route ang mga ito para sa mga sakyang apektado ng pagtatayo ng MRT-7
Partikular yung mga nanggagaling ng Quirino Highway patungong Camarin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oy na nakatutok, 24 oras. Magandang gabi indeed! In full bloom si Kapuso It Girl Gabby Garcia sa another milestone sa kanyang showbiz career. 11 years in the industry at mananatili siyang kapuso pagkatapos muling pumirma ng contract with GMA Network. Yan ang chika ni Nelson Canlas. I will be doing a week in my life. From a content creator, Bye! an endorser, actress, and the seasoned TV host, Gabby Garcia does it all. Please sign the contract. At sa mahigit isang dekada niya mula nang pumasok sa showbiz, nananatiling kapuso si Gabby na naging emosyonal pa sa pag-renew niya ng kontrata sa GMA. When I was younger, I often get rejected in auditions and VTRs. But GMA was one of the few ones who embraced me, who welcomed me, who accepted me, and who saw something in me. Tumaya sila sa akin without even knowing what I have to offer. Thankful si Gabby sa tiwala at opportunities na ibinigay ng GMA sa fruitful journey ng Millennial It Girl. So thank you for giving me wings to fly and to do what I want to do. Thank you for giving me the dream of a lifetime. I'll forever cherish it. GMA is my home. GMA is my second family. Mas naging emosyonal si Gabby nang pasalamatan niya ang kanyang mga magulang. I would like to take this opportunity to honor my parents. Thank you. Thank you for being there. Yes, palakpakan natin sila. I wouldn't be the woman I am today if it weren't for them. Nagpasalamat din si Gabby sa kanyang partner, ang kapuso actor na si Khalil Ramos, na tila naging personal photographer ni Gabby sa event. Naging mas special ang contract renewal ni Gabby sa pagbati ng mga kapwa kapuso artists, mga kaibigan, at ni GMA Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon. Ikinagagalak natin ang patuloy na pagtitiwala at loyalty ni Gabby sa GMA Network bilang isang homegrown kapuso artist. Mula sa kanyang memorable roles sa iba't ibang teleserye hanggang sa pagiging isa sa pinaka-in-demand na host ngayon, patuloy nating nakikita ang growth niya sa industriya. Nanguna sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto Arduavit Jr., EVP and CFO Felipe Asialong, GMA SVP Attorney Annette Gozon Valdez, at First Vice President for Sparkle GMA Artist Center, Joy Marcelo. Nakakatuwa what she's achieved now, and we're very optimistic that there's a lot more in store for her in the future. One of our beloved homegrown talents, and I'm very happy that she's continuing to trust GMA with her career. She's actually more than just an artist to us. She's a family. Thankful si Gabby sa 11 years na pag-aaruga ng GMA, di lamang sa kanyang career, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. GMA was there to support me. GMA guided me. They led me to find out who I really am in this industry. And yun, I'm just so blessed na they're not just there as my management, as my network, but also as my guidance. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang nature trip ng isang dalaga mula Bicol na uwi sa disgrasya. Namali kasi siya ng bagsak habang nag-kick cliff jumping. Feeling adventurous ang grupo ni na Jazz. Nagmamasyal kamakailan sa Jovillar Underground River sa Albay. Nagkayayaan pa sila mag-cliff dive. Pero nang tatalo na sana, si Jazz nadulas. Rason para mamali siya ng bagsak sa tubig. Sa halip ng mga paa, ang una raw tumama sa tubig ang kanyang hita at dibdib. Si Jazz maswerte hindi nabalian ng buto. Pero nagtamo siya ng galos sa tiyan at dibdib at mga pasa sa hita at tagiliran.
Ang cliff dive, isang extreme sport o activity kung saan tumatalon ang isang tao mula sa mataas na bangin papunta sa tubig. Pwedeng sa dagat, lawa, o ilog. Exciting man ito gawin, hindi ito pwedeng gawin ng walang sapat na karanasan o pagsasanay. Kaya sa mga nagbabalak na susubukan ito ngayong bakasyon, tandaan ang mga paalalang ito. Stand still talaga sa edge ng cliff and then pag talon mo, make sure na paa yung mauuna. Hindi siya ready and then nadulas siya and then I think yung kasama niya na babae rin sa gilid parang binigyan siya ng pressure proper way. Close talaga to. Don't open your arms pag nasa mid-air. It's gonna cause injury dito sa impact ng water. Ang cliff diving para lamang talaga sa mga malalakas sa loob. Gaya ng lalaking ito na nakasungkit ng isang world record. Ang Guinness record holder para sa highest cliff jump nasungkit ni Lasso Scholar. Taong 2015 na mag-cliff jump siya mula sa Cascata del Salto sa Magia, Switzerland. Ang taas nito nakakalulang 58.5 meters. Paalala lang po, si Lasso Scholar lang ay isang professional canyoner at cliff jumper. Huwag basta-basta gagayahin ang kanyang ginagawa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras! Idiniin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso para sa itatayong halfway house ng OWA. Wala umano siyang kinita sa transaksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Humarap sa media sa unang pagkakataon si dating OWA Administrator Arnel Ignacio mula nang sibakin sa kanyang pwesto para magpaliwanag ukol sa aligasyon kaugnay ng hindi umano otorisadong pagbili sa lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Ignacio, dumaan daw ang transaksyon sa tamang proseso. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ang biniling lupang may lawak na 6,499 square meters malapit sa NAIA Terminal 1, inilalaan para sa itatayong halfway house ng OWA. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong may kinita siya sa transaksyon. Napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma. Na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Nilinaw din ni Ignacio na Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot si Ignacio kung ano ang susunod nilang magiging hakbang. Pero umaasa siya na magagamit pa rin ang pasilidad ng mga itinakdang benepisyaryo nito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nilinaw ng Benguet Agri Pinoy Trading Center na hindi sa kanila dinala ang mga carrots na nakuha ng itinatapon ng isang magsasaka sa Tublay, Benguet at iniulat ng 24 oras kahapon. Ayon sa pamunuan ng Trading Center, lahat daw ng carrots na dinadala sa kanila ng mga lokal na magsasaka ay naibebenta kahit sa mas mababang presyo. Sa mga pambihirang pagkakataon daw na may hindi maibentang carrots, dinodonate ito sa ilang institusyon habang tinitiyak na mabibigyan pa rin ng karampatang kompensasyon ang mga magsasaka. May mga inisyatibo rin daw sila para matugunan ang pagtatapon ng gulay at ang pabago-bagong presyuhan sa merkado. Muling kinilala ang galing ng mga programa at pelikula ng GMA Network
sa prestihiyosong 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Tig-isang gold, silver at bronze medals ang nakuha ng GMA Public Affairs. Nakatutok si JP Soriano. Sa ikatlong sunod na taon, ginawara ng gold medal ang The Atom Araulo Specials sa 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Ngayong taon, para ito sa Documentary National Affairs category. Sa episode na Pogoland, tinalakay ng mas malalim at detalyado ang usapin tungkol sa kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. I have the honor of recording this message on behalf of the entire team and everyone else who made this documentary possible. Maraming salamat. Thank you very much to the New York Festivals. Story ng nanay ko. Nakakuha naman ng silver medal ang multi-awarded film na Firefly sa kategoryang feature films. Ang Firefly ang itinanghal na Best Picture sa Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival. This is the first time that our team has been recognized in the film category of the New York Festivals, so this means a lot to us. Thank you for celebrating films, and thank you for celebrating the stories of Filipinos with us. Tinanggap naman ng kapuso mo Jessica Soho ang bronze medal para sa Documentary Environment and Ecology category. Sa segment na Minahan sa Homonhon Island, tinalakay ang naging epekto sa kalikasan at tao ng malawakang pagmimina sa isla sa Eastern Samar. Thank you for giving us the bronze this year and for giving us a chance to tell the story of Homonhon Island and for giving a voice to the people there and their struggles. Mabuhay New York Festivals! Ginawara naman ng finalist certificate ang flagship newscast ng GMA Integrated News na 24 oras para sa special coverage ng Super Typhoon Karina at Habagat noong nakarahang Hulyo. Gayun din ang Los Sabongeros sa Documentary Investigative Journalism category. Ang GMA Network ang Philippine network na may pinakamaraming nomination at awards sa New York Festival taon-taon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mahigpit na binabantayan ng mga eksperto ang mga naitatalang kaso ng monkeypox o mpox sa ilang lalawigan sa Mindanao. Kasunod ito ng pagkakatala ng 10 kumpirmadong kaso ng monkeypox sa South Cotabato. Bukod pa yan sa 3 kumpirmadong kaso ng mpox na naitala naman sa Sultan Kudarat at 2 kumpirmadong kaso sa Maguindanao del Norte. Nauna nang ipinaliwanag ng mga eksperto na nakukuha ang monkeypox sa direct skin-to-skin contact o transmission, kabilang po ang pagyakap, paghalik, o di kaya'y pakikipagtalik. Bago magsimula ang pinakamalaking celebrity dance competition sa telebisyon, umupo sa GMA Integrated News interview si Alden Richards para pag-usapan ng stars on the floor. Dati nag-host ka na ng... Battle of the Judges yung last. But the very first one po kasi was Bet ng Bayan. Kasama ko si Miss Regine Velasquez. Umikot kami sa buong Pilipinas para humanap ng mga local talents. So I am very grateful to GMA is every time they give me a project when it comes to hosting, nagle-level up siya. Presenting the Dance Authority. Stars ang maglalaban-laban on the floor. Kaya syempre, maningning din ang judges na kasama ni Alden on the set. Powerhouse kung powerhouse. Kasama sa Dance Authority panel, sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, the star comedian of the dance floor, Mamang Pokwang, at ang dance trend master, si SB19 choreographer Coach J. Mag-ready na dahil overflowing with energy at kakaiba ang ipinakitang chemistry ng grupo during the interview. Kasi ang sarap magtrabaho na lahat sila parang ang gaan katrabaho. So, ang sarap magtrabaho na nililook forward ko palagi. Sabi ko nga kay Dong, bakit ganun? Pag uuwi ako ng bahay, hindi ako nakakatulog. Parang ang taas ng energy. Tapos tawa siya ng tawa sa akin. Sabi niya, ano bang pinagagawa mo doon? Nagsasayaw kami doon. Tapos nagtataka pa siya, bakit ang taas ng energy niya hanggang pag uwi ng bahay? Ang kukulit, be! Ang kukulit, pero ang saya-saya sa set. Siguradong samot-saring emosyon ang ihahatid ng mga hurado. Ano ba ang hinahanap nyo sa mga contestant? Kumbaga, ako, nung tinanong na gaano kahirap,
Nung una siguro mafe-feel ko na mahirap kasi nasa amin yung pagpili eh. So baka mamali kami ng pili. Pero nung na-experience ko na, hindi pala siya mahirap talaga. Kasi we need to talk after mag-perform. So mas madaling magsalita pag inspired ka dun sa pinapanood mo. Pero babawi naman daw sa nag-uumapaw na saya. Isang dance competition, Mang. Yun na nga. O, paano? Yun na nga. I mean, nagugulat ako sa mga nagugulat ako sa inyo. Parang hindi ko ina-expect. Mas magugulat ka sa mga revelasyon ng ating mga stars on the floor. Magugulat ka sa Hindi kanila. lang yun, Mama. Magugulat kayo dito kasi sa bawat competition, hindi nagpapatalo yung Hindi? Alden. Talaga? Ay, nakaabangan nila. Siya ang pinakapagod sa amin. Labanan na! Every week, magkukolabanan ang dance duos ng celebrity at digital dance stars sa iba't ibang challenges to push their limits and test their creativity sa iba't ibang dance styles. Gusto nila perfectly done. Ganon sila kamitikuloso sa bawat sasayawin, sa bawat step, sa bawat pagtungtong nila sa entablado, makikita mo talaga yung presence sila na, ready sila. Gagawin talaga nila. Mapapanood na sa June ang Stars on the Floor. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that, my friends, ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! We made it! Miss Mel, Emil! Salamat sa iyo, Iya! Happy weekend! At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.